Hello mga ka-legit Daver Cuts! Another updates po tayo ngayong araw kung saan, zero views ang tape in Bulaga ngayong araw. Ano nga ba ang nangyari sa resulta ng pagpapasabog ng magandang balita ngayong araw na ito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at legit Daver Cuts natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. And of course, ngayong araw nga ay legit na pinasabog ng EAT ang social media platform at ang PayTV dahil sila lang naman ang inabangan ng napakaraming Pinoy, even yung mga bashers po naglipatan na rin dito po sa live ng EAT kanina dahil lahat po ng mga Daver Cuts sa social media ay talaga naman naging emosyonal. Maging ang mga host po ng EAT, emosyonal lang bumalaga si Jimmy Santos sa EAT. Jimmy Santos on Saturday, today's episode, EAT had surprise visit to the show. He appeared on the Kapatid Noontime program as they celebrated the Joey De Leon birthday. Big Soto and other legit Daver Cuts then turned on emotional as they celebrated Joey De Leon's birthday. Jimmy also unintentionally mentioned Eat Bulaga when he gave a message to the viewers. So kung napansin po ninyo kanina habang nagbibigay po siya ng message po kay Joey De Leon at sa EAT, talaga namang nabanggit niya po yung term na Eat Bulaga. So dahil po dito, kinorek naman siya agad, Jimmy Santos put the EAT host in awe due to his surprise visit to the Kapatid Noontime show. He entered the studio while being introduced as the driver of Papa Ethan, father of Gimme 5, laro ng mga henyo, AI-generated segment host named Ellen. It is also noteworthy that Jimmy appeared on the program during Joey De Leon's birthday celebration on Saturday. Sabi niya, "I'd like to greet a happy birthday," Jimmy told Joey after giving a birthday cake to the latter. Sabi niya ganon, ito po yung sinabi niya kay Mr. Joey De Leon. "Whatever happened in this country, I still love you all 3 times a day." So, isa yan sa mga iconic niyang sinasabi, nung siya po ay talaga namang host pa nito. In a broken English, Jimmy also expressed his message to the supporters of the show, especially those people surrounding vicinity. "I miss you all. Thank you very much. Still here, and Eat Bulaga is here to stay." When Jimmy unintentionally mentioned Eat Bulaga, bossing Big Soto reacted, mali, sabi niya, EAT. Furthermore, Big Alan K. Paulo Ballesteros and Wally Bayola could not help getting emotional during the reunion with Jimmy Santos. So yun nga yung ilan sa mga. Pero eto na nga, nung tayo po ay nag-check, nung kung ano po yung naging resulta ng views for today's video sa mga social media platform, literal talagang pinasabog ng EAT ang lahat ng social media platform. Number 1 trending po si Jimmy Santos, number 2 ang legit Daver Cuts, and nung dinalaw po natin yung original o yung branded Eat Bulaga, ito pong tape Bulaga, October 14, 2023, stream 2 hours ago, they got only 21k views, while yung pong kabilang ito pong EAT, 2 oras pa lang po ang nakakalipas after po ng live nila, meron na silang 224,000 views sa isang YouTube channel pa lang. So ang kaibahan lang nito, mas malaki po sa TVJ's YouTube channel yun na may 640,000 subscriber, while yung pong generic Bulaga na ginagamit nila yung YouTube channel ng branded Eat Bulaga ay merong 5.6 million na subscriber. So yun po yung ilan sa mga updates po natin, paano pa po kung titignan natin at ibabase pa natin to doon po sa naging resulta sa TV5, kasi after kasi ng live, ina-unlisted agad nila yan. Yung pinaka-live na parang resulta ng live broadcast nila. Ganun po lagi ang TV5. Lagi nilang ina-unlisted para hindi na po makita or ma-replay ng iba. Kaya ang bagsak po ng views sa TVJ. So, ganun po katindi, And
Ito naman pong generic Bulaga nung pinuntahan po natin, kung ano-ano na lang po yung ginawa nila today dahil alam talaga nila na hindi talaga sila kakasa dun po sa mga inihanda ng EAT. Lalo na special day po today dahil birthday po ni Master Henyo Joey De Leon, ano? At nakita naman natin yung resulta at makikita rin natin yung magiging resulta niyan sa rating ng Free TV dahil after or by Monday maglalabas or tomorrow, pwede rin po tomorrow, maglabas na po ang AGB Nielsen ng daily Free TV yung kanilang rating kung ano po yung mga noontime show na nangunguna. So, i-update namin kayo after that. So, isa na naman pong very historical yung ginawa po ngayong araw dahil hindi po natin ine-expect na ganun kalaki at ganun yung pasabog na gagawin ng EAT ng live sa noontime show. So, alam ko pong lahat kayo ay nasiyahan dun po sa episode for today's video. And, of course, bago tayo mag-end, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Nagbabasa tayo ng komento at magre-react po tayo. First comment coming from Mr. Angelo Acosta, 8435. Akala ko matalino ka, Yorme. Alam mo, sa sarili mo, si Miss Lala ang nagdesisyon ng 12-day suspension. Tama lang sa kanila yon. Kayo dapat magsara na rin. Ayan. So, ito naman po ang komento ni Mr. Angelo Acosta. Kasi nga parang tinalakan nga ni Yorme, no, ni dating mayor, Isko Moreno, si Miss Lala Soto patungkol nga sa suspension na naganap. Sabi po ni Mr. Randy Arguelles, sabi niya, TBJ sa TV5, legit Davercads ako forever, wala nang iba, kahit magpatong-patong pa kayong Rappler, Showtime, Tape, Rendon, wala kayong magagawa, ang mangingibabaw pa rin ang TBJ, legit Davercads. Ayan. Alam niyo po, sa dami ng mga sumusuporta kasi sa EAT, mas marami pa rin yung supporters kesa sa mga bashers. No? So, syempre, parang ang It's Showtime kasi nasampulan po sila para lahat ng mga programa sa telebisyon magdala, 'di ba? Madala sila sa paggawa ng mga violation. Sabi ni Solem Aurelio, sabit din si Isko sa Manila Bay Reclamation, kawawa ka Isko, masyado ka madaldal, lumalabas tuloy ang baho mo. Ayan. So, kasi po parang nagsalita siya against the government, 'di ba? Alam naman natin na si Chairman Lala Soto po it was appointed by our President Bongbong Marcos. Siya po talaga nag-appoint niyan. And of course, Mr. Sunny Lawrence Ahero Pineda also said, hindi pwedeng panoorin yung pumalit sa Showtime. Nagalin din mag-manipulate yung host dyan. Kaya nga, madaming nabiktima ng scam sa gasoline station investment, diba? Ayun. At ang alam ko po kasi hanggang sa ngayon parang ano pa rin yan, dinidinig pa rin po sa korte yan dahil nga sabit nga yung pangalan ni Mr. Luis dyan. Isa rin po siya, according to them, isa rin siya sa mga na-scam. No, doon po sa investment scam na yun. Sabi naman po ni Yolanda Noche, akala mo kasi super tino siya, malayo siya kay Biko na tunay na matino. And Miss Ann 19 TV said, basta kami kay Mayor Jose at Mayor Biko Soto. Ayan. So, legit talaga. No? Talagang, kaya po talaga mahirap din magsasalita sa social media dahil mako-compare kay, no? Yun po yung nangyari ngayon kay Isko Moreno. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!